Good evening everyone. So I am Altering Galaro from Batch 4. So yung topic po ni Pastor Russell today is matatagpuan sa Hebrews 9 verse 22 na scripture na bagong uploaded niya po today. So it's all about ano nga ba ang atonement at bakit ito dapat nating malaman. So first of all, ang atonement po is yun daw po yung parang nagre-reconcile ng relationship natin between Lord and us bilang makakasalanang tao. So, ang nag-insist po kasi dyan, so before, hindi tayo makita ng Panginoon bilang isang tao dahil nakikita niya tayo bilang isang makasalanan nagkasala sa Kanya simula nung nagsimula pala at Aten. So, that's why hindi na tayo makita ng Panginoon na matuwid. Kaya yun yung binigay niya si Jesus Christ, ang kanyang kaisa-isang anak upang magbayad ng ating mga kasalanan at muli tayong magkaroon ng relasyon sa kanya at muli din tayong makita ng Lord na hindi bilang isang makasalanang tao kundi bilang kanyang mga anak. So ang atonement po is para siyang isang barrier na nagiging dahilan upang hindi mag-connect ang isang bagay. So that's why we have to remove that barrier. So as people, we can able to love God wholly, and that's why kailangan din natin ibalik loob sa Kanya lahat ng mga nararapat dahil isipin natin na tayo na mismo nagkamali simula una, pero binigay niya pa rin yung kaisa-isang anak niya upang maging dahilan, upang maging visible ulit tayo sa mata ng Panginoon. So, napaka-grateful natin na nangyayarahan dito sa lupa dahil hindi niya tayo hinahayaan na mabigay na lang doon sa kadagat-dagat ng apoy at hindi tayo mahahayaang lahat tayo ay mapunta sa hindi dapat mapunta. So that's why ginawa niyang kumbaga tulay si Jesus Christ upang muling magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya at ang muli tayong magkaroon ng relasyon sa Kanya. So we really have to love Him deeply. Not actually really have to, no? Kasi talagang kumbaga hindi natin kailangan, talagang need natin gawin. Kasi walang kahit sino naman ang mga bubuhin sa mundo ng hindi tumatawag sa Panginoon. Kasi usually nga ang tao ay tumatawag kapag nangangailangan lamang. So yun yung madalas na nakikita ng Lord na sa ating mga tao. Usually natatawag natin siya tuwing may kailangan lang tayo. So that's why mahalaga na nagkakaroon tayo ng connection and communication with Lord sa pamamagitan din ng pagbabasa ng Bible, and of course nakakatulong rin yung panonood natin ng mga ganitong mga scriptures, mga videos online, since laganap ng at gamit natin ng ating mga social media. Why not gamitin natin in a good way na mas lalong magkakaroon ng interaction ang salita ng Panginoon sa taong mas nangangailangan at kailangan din natin maligtas. So sabi nga sa verse na go and make disciples of all nations, dahil mas pinagpapala ni Lord ang mga taong nagpapakumbaba kaysa sa nagpapamataas. Thank you.